Pilipino. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. At yun ay sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad, makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Sa laban kontra naman sa kriminal at droga, hindi natin kailangan tumaan sa madugong solusyon. Wala kaming vision. At isa po ay nagbigay ng tulong at nagdala ng lahat ng pangangailangan ng mga naging biktima, mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. At kasama na rin natin si Senator Tolentino na dumaan din po sa MMDA. Nakakita naman ito. At dahil napakahirap po na trabaho yan, kagaya ng nabanggit ni Mayor Benhol, ni Secretary Benhol, sinabi nga niya, ang kanyang tinutulungan pag MMDA ka ay lahat ng mga mayor, lahat ng mga iba't ibang lungsod, lahat ng iba't ibang bayan na nasasama sa Metro Manila. Kaya po, ngunit yung mahirap na trabaho yan ay nagawa niya at maganda ulit ang kanyang performance. Alam nila ang gobyerno, kabisado nila mula sa matataas na posisyon at hindi na sila nagdadada na basta daldal ng daldal, gawa lang sila ng gawa, trabaho lang sila ng trabaho. They will stand in the Senate not to oppose but to propose. Ibig sabihin, wala silang hinahanap na panggulo, wala silang iniisip na pagwatak-watakin ang Pilipinas. Wala silang iniisip kung hindi ang pagkakaisa para sa kabubuti ng ating bansa. Narinig niyo rin po ang tatlo sa aming kandidato na naging gobernador. Andiyan po ay yung aking kapatid, naging gobernador ng lungsod namin sa Ilocos Norte. At andiyan din po ang Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang napakalaking probinsya ay hinawakan din po ni Governor Bong Revilla. Meron din po tayo mga mayor ng mga malalaking lungsod. Andyan din si Mayor Avalos dati ng Mandaluyong kung saan nakatanggap ng karami-rami na pagkakakilala sa magandang pangyayari sa Mandaluyong. Andyan naman si Mayor Abby Binay na Mayor Abby Binay na maraming dalampana galing sa Makati. At siya po ay humawak ng Makati, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Alam niyo po, kung akakalain po ninyo na dahil maraming pera, maraming pondo, ang isang lungsod ay madali ang trabaho. Hindi po. Mas nagiging mahirap ang trabaho dahil sa dami ng kailangan gawin at sa dami ng kanilang mga iniisip na inisyatibo pampaganda ulit ng buhay ng bawat Pilipino. Andyan din po ang si Senator Tolentino na naging mayor naman ng Tagaytay. At huwag natin makakalimutan na alam niyo po, baka hindi niyo po alam, na ang unang setasan. At meron din po sa ating mga kasama rito na umupo na sa tinatawag na cabinet rank position. Ibig sabihin, katumpas ng isang sekretary ng ating nakalihim ng isang departamento. Andiyan po ang naging sekretary ng DILG, si Secretary Avalos, na napakaganda na performance niya. Andiyan din po at naging secretary po ng DSWD. At napakita sa atin, kaya po napakaganda po ng reputasyon ngayon sa buong mundo ng Pilipinas dahil tayo po ay matulungin sa ating mga kababayan. Siya po, sa Ministry ito, siya po ang nagsimula niya. Kasama din natin po si ng mga ibang tumatakbo dito sa hanalan.
takot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita niyo naman pala. Nakita niyo naman po. Narinig niyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa. Mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan niyo po ang record po nila, ang lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Makikita niyo naman po ang galing ng aming hinaharap. Ay malakas po ang loob ko para makaharap sa inyo at sabihin na iboto ninyo ang ating mga kandidato. Dahil napakahusay po at bukod pa ron, napakamabuti tao lahat ng aming kandidato. Kung iisa-isahin po natin, kaya alam naman natin, napakagaling lahat. Narinig ko na yung kanilang mga achievement doon sa kanilang pinagdaanan ng iba't ibang mga posisyon sa pamahalaan, sa serbisyo publiko. At pag pinagsama-sama natin, lahat po na ito, nung napakagaling, ay nako, talaga naman, nakakagulat at nakakatuwa na makita na meron tayo mga nagsiservisyo sa publiko na ganito ang pagmamahal sa taong bayan, ganito ang pag-aalala sa taong bayan, ganito ang pagbibigay ng tulong sa bawat Pilipino. Yes! Tignan po natin ang ating grupo dito. Baka hindi po nyo nabibilang. Sabihan ko sa inyo, wala po sa kanila ay naging senador na. Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Lahat po yan, dumaan na sa Senado. Kaya naman po, pagka nainukok ko sila sa kanilang posisyon bilang senador ulit, ay makikita po natin, hindi na po sila kumakapa sa iyong trabaho. Alam na po nila kung ano yung gagawin. Alam na po nila ano ang pangangailangan ng tao dahil habang buhay na sila nagseservisyo sa inyong lahat. Ito naman ang nanggaling sa House of Representatives na naging congressman. Nandito po, naging congressman, Congressman Apalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, at Congressman Villar. Hindi na po sila bagito. Dalawa! Alyansa! Dalawa! Alyansa! Dalawa! Alyansa! Magandang gabi po sa inyong lahat. Woo! Pasay! Tayo ang karami na marami na nanggagaling po sa iba't ibang lugar. Magsiupo po tayo at dalawang oras itong speech ko. Tayo mga pagbigyan niyo po ako at yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na ito at wala kang napasabugan ng Granada. Unay ng trabaho, disenteng sweldo at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Kaya tayo na, pagkaisa muli tayo kagaya ng ating ginagawa kapag tayo'y nakaharap sa krisis, pagkaisa po tayo at sabay-sabay natin tulungan, suportahan at iboto ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pasay! Mabuhay ang Manila! Mabuhay ang alyansa! Maraming salamat po sa inyo. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Amin pong inaanyayahan ang mahal na Pangulo para sa